Padayon ta sa atong discipleship, A to Z. Kinship, number 3. Kinship, number 3. O padayon na to mga kaigsunan ang marks of the New Testament Church. The marks of the New Testament Church. This is part 2. Part 2 mga kaigsunan. Alright? Mag-ampot sa ta, magmamarog ta. Before we proceed, Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, dear God, warnings before things happen. But help us, dear God, that we will be a good listener and a man of faith that believes in your ways and actions. And thank you, Lord, for all the provisions that you have given us and the resources that you have given us to sustain us, O God, sa panahon sa mga parehas ingon ani sa pandemic. And this morning, Lord, we ask your guidance, your teachings. We ask you, O God, to prepare us to know our kinship, to know unsay among kagikan, and to know unsay angan among barugan today. And I pray, dear God, that you please prepare our hearts to listen and help us to have an obedient heart nga dili lamang sa pagpaminaw kundi naapod mi sa pagtuman. Salamat kayo, Lord, ug among gibalik kanimong himaya ug dungog sa kadaugan karon in Jesus name. Amen. You may take your seat, please. Ato sa i-review mga igsoon ang atong gilabyan. So ang part 1 ni ini, ang una mga igsoon, its head and founder is Jesus Christ. Kaning atong gibarugan karon, ang founder ani ug ang head ani is the Lord. All right? So mo na nga ayaw duha-duhai ang mga guidance, ang teachings, ayaw duha-duhai ang Bible, ayaw duha-duhai kung unsa ipabuhat sa Ginoo nimo. Kundi go lang nang go. Amen? Nga naman, ang nagmando, which is our head, is the Lord Jesus Christ. Siguro na way sayop sa Ginoo. Makabati tag sakit usahay, but it's needed. Amen? You cannot have victory without pain. No, you cannot have success without failure. So mo na nga accept everything as long as you are guided by God. Dili sa tanang higayon ang Ginoo mohatag nimo og kadaugan, usay tagaan sa kaniyang kapildihan para makuha gyud nimo ang kinatibuk-an nga kadaugan. Di ba? Ang na may overall. Ayog kuan nga imorsan. Kuanon tanan wala kay learning diha. All right? So number 2, it's only rule of faith and practice is the Bible. We don't trust any other books, but only the Bible. Walay lain na tang gisaligan. And number 3, its name, church. So we are in Lighthouse Bible Baptist Church. In short, Lighthouse BBC Cebu. No, kaya na may lighthouse sa Manila pod nga BBC. Kita Cebu. All right? So number 4, it's polity, congregational. Congregational. So dili na ta mo kanang naay problema dinhi. It is the congregation that will solve. Di na kinahanglan idagan pa na mga korte sa barangay. Kay ang church gitagaan na sa Ginoong power to solve its problem. Kay ang pamalaod sa church is congregational. Naadiri ang mga gamiton sa Ginoo to settle. No? Nindot man gani ma-settle na diha, dili na kaabot sa man of God. Mabitaw na mga deacons, unsa man na sila, they are shield that the man of God will not be touched sa mga problema nga pwede ra i-solve ba kay naglalis lang unsay nagmay nga lalis. Di na nga idagan sa pastor kay ngano man daghan na kayong giunahuna. Di ba? Sa una, gidagan nila, walay pagkaon ng mga widow. Angay pa ba na problemahon sa pastor? Sumana niyo, butang tag shield, deacons, magibutang, to entertain that kind of problem. So, naay mga ba? Protection. I-protect magana ang man of God so that he could give you the message of God clearly. Di ba? Oh, kaysa ang mga membro puro mo pababadlong. Puro na sulbaronon sa pastor, husayunon. Wa mo naghimo sa inyo nga kuan. Inyo nga
kanabitong responsibility. Amen? So, congregational ta. Dili pasabot, it is managed by one person only. It is congregational. Pero, atong bantayan ha, ang office. Doon ay office of the pastor. So, it is the pastor that gives the final say. Dili pasabot na pwede mo katingog, kamo na magbuot. So, pastor gihapon ang magbuot. Kaya siya man ang representante ni Kristo nga mao ang head. Nasabtan na to? So, let's not complicate. Alright? Number 5. Ato ipadayon, number 5. Its members only save people. Ang pwede ra mahimong membro sa church, ang kato lamang luwas. So, unsa may kaluwasan? Si Kristo ra. Amen? So, nga nung kinahanglan man kaluwasan, because this is one body, and Jesus is the head. Butangan din iyag dili iyaha di ay. Mabito na ang gingon sa Ginoo, hunong na mo anang jeep-jeep hakot, bas-bas hakot. Hunong na mo kay ang gipangayo sa Ginoo nga iyang ipuno sa iyang lawas are those who are saved, cleansed by His blood, redeemed by His life. Amen? Tanawa sa Acts. Acts chapter 2, 41. Kinsa may gipuno sa simbahan. Sa Acts chapter 2, verse number 41, unya luksot ta sa 47. The Bible says, then they that gladly received His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So, sa diha nga naluwas, una pag-baptized. Amen? O ang pamaagi sa paghimong part sa body, which is the church, through baptism. Dili pwede bautismuhan ang dili luwas. Pwede man siya magpabaptize, pero dili na siya in accordance to the will of God. Wala gid siya tinud-anay nga nahimong part sa body. Feeling lang niya. Mo na ang pastor pod nagbaptize, dili dayto luwas. Duwa na to ilaha. So ang pastor pwede mailad, but never God. Never ang Ginoo. You are endangering your disciples kung dili nimo klaruhog tudlo sa kaluwasan, kaya ang imong teaching about baptism, di ba nidawat na ka sa Ginoo? Kanus-a magpabautismo. Muna'y danger kaayo, dangerous statement nga pwedeng ihatag nimo sa imong gisulwining. Very dangerous. Kinagtuo sila nga, inighuman din na tuog dawat, kinanglan din ito magbabaptize di ay. Ay problema. Pilibayad. Libre. Okay, go. Lalimad ka na, mga igsoon. Ang kanang pagpabaptize, it is the man that accepted the Lord, siya maoy mo ingon. Gusto kong magpabaptize. Our job is to teach them, not to command them. Muna itong trabaho, tudluan sila, mauni ang kaluwasan, so tudluan sa kaluwasan, so siya mismo mo'y makaibaw, na luwas ba siya dili? We do not know. Dili ta pwede moingon nila nga, di pa ni dawat na ka atong sa itong pitsahan, di ba gilista ito nimo sa imong Bible, tanawa ba? Di ka po kakasiguro ron. So yan ang hinumduman nga, yes, day tubag, yes, basta mo ni pangutan na, malangit ba ka, iningabot sa imong kamatayon? Yes, tubag na, yes, yes. Kaya ba na ko? Ana dahil na kaluwasan. Ang kaluwasan, kanang yes, nagikan sa sud. It is the Holy Spirit that gives the answer, yes! Unya kanang Holy Spirit nga nasud sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, maunay mo, hatag niya og kanang urgency nga, okay, you now understand, be baptized. Muna niyon, here is water. What that hinder me to be baptized? Si Philip ba'y niingon, nidawat na kas Ginoo, nidawat yun ka, naay tubig ko, pamatod ibi. Pabaptize. Si Philip pamagay niingon, tempa, murag dali ra kayda. Nituon na dyan ka sa Ginoo.
O di ba make sure ni Philip? Because only salvation is the requirement for baptism. And baptism is the way nga mahimo kang part sa church. Mahimo kang part sa body ni Christ. So, only the saved people ang pwede naa sa simbahan. In 47, the Bible says, praising God. Kani mga saved people, ang ilang gibuhat, they praise God. And having favor with all the people. Nabay away-away dire? Nakita ninyo? Wala. Puros pabor tanan ihatag. Dili mangayog pabor. Kung dili manghatag og pabor. Dili ka nang kuan, maghatag og problema. Kung dili, ang ihatag favor. Having favor with all the people and the Lord. Di nakalihok ang Ginoo. Added to the church daily, such as should be what? Saved. Dili pwede i-add ang dili saved. Very clear. Amen? Mo na atong ibalik igsoon sa Great Commission. Unsay gingon sa Ginoo? Adi sa John chapter 15, 16. Bring forth fruit, and that fruit should remain. Klaro kayong gingon sa Ginoo. Nga naman, only saved people can be part of the church. Amen? Ephesians chapter 2:21. Ephesians chapter 2:21. The Bible says, in whom all, kinsa man ang all diha, saved people. So sa may tabo sa mga luwas, sa diyang gipundok na sila sa usa ka lugar, nahimo silang church, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Come on. Nagtubo. And the favor that we gave to each other, mga kaigsunan, makatabang nga kita mutubo ta. Di ba? Magtinudlo ay man. O magpangutan na nay, Brad, nakatuna na ba nimo ang tithes, Brad? Inguna na ba? Nga naman, kung ang Kristohanon dili mag-tithes, lisod kayo ang pagtubo. O niya, gingon sa Bible diri, groweth unto an holy temple in the Lord. How can you grow if you are a robber? Walay pagtubo kung ikaw tulisan. Amen? Because returning the tithes is showing that the Lord is my shepherd, I shall not want. Oh. Mura uli ni mo tithes kay the Lord is your shepherd. Wa na kay panginahanglan pa. Gano'y mo manang, ipo ako lang ani manage ani. Adili, Ginoo mo shepherd. Di ba? Unya kung imo basahon ang Psalm 23, mo na klaseng tao nga wagi problema bisan sa kalisod. Di ba? Ikuan ko na, mo na life sa Christian kanang Psalm 23. Mo na kanang nga chapter igsoon inignana tayuta, mo gyud una nga ipatindog didto. Nigsud nimo sa gate, makitaan gyud na nimo dayon Psalm 23, nakakuan gyud na mura nag atong ribulto. Amen. Buhatan na tong nindot kaayo, monument siya. Psalm 23, kay mao nay image kinabuhi sa Kristohanon. Pagkaanindot mga kaigsunan, gibugkos ta sa Ginoo, gipatubo ta sa Ginoo, siya man ang vine, we are just the branches, fitly joined together, gipatubo ta sa Ginoo mga kaigsunan para mapuslan ta sa pagpamunga. Now, let's go to 1 Peter chapter 2 verse number 5. 1 Peter 2:5. The Bible says, ye also, kinsa man nag-iingon diri, believers, saved people, members of the church, unsa may gisulti sa Bible, ye also, as what? Lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Now, if the member is not lively, meaning, kailangan i-revive, dedo, weakling,
paralyzed. Kinahanglan revival. Ang mahitabo, mga kaigsunan, ma-miss niya ni. Dili siya ka-offer og spiritual sacrifices. Ang iyang gibuhat, dili acceptable. Are you listening? Muna kinahanglan dayungan. Sige hagdasig. Unsa ka kapoy kung daghan ta gidayungan? Unsa katunhay ang trabaho kung nagsiitag dayong? Kaya ang imong pagkamimbro, puro problema ang imong gidalit. Usay mo simba, usay di, unya, puro problema ang ishare, wag yung kadaugan, puros need, and never giving. Manluod, di yun kadasig. Daghang kag na-miss. And the problem you did not see. You're supposed to be a lively stone. Kaya ang Ginoo nga nagtawag nato, nothing is impossible with Him. What happened to our faith? Di ba kanang nothing is impossible with God? Makapalively na nato eh. Kanindot naman. Ang Ginoo nga nagbutang na kuha ng simbahan na, nothing is impossible with Him. So, what desire could I have para sa ministry? Ha? Sabay akong pwedeng i-desire. So, dinagko po. Iwa may imposible sa Ginoo. Di ba? O, ang lote, 2 weeks, gihatag. Bahala na Ginoo, mulihog ka na. Kung panalitan dili ka na ay mas nindot. Kung panalitan ka na, i-preserve sa Ginoo. O, di ba? So, wala'y labat sa tong ulo ba? Ang ato is to continue doing the work. Forget those things, mga kaigsunan nga wa pa diha. Because God will provide everything in time. Siya, bahala, ana. Ang ato is, nakakita ba ta sa angay buhaton? Nag-prepare ba kasi mo kagalingon for the greater work? Or ang imong kinabuhi, the same nagyapon? Na busy ka sa mga butang nga para sa imong pagkaon. What an insulting thing in the eyes of God. Di ba nabisira ang mga Kristohanon para na sa ilang pagkaon? Unsa nagi-promise sa Ginoo di ay? He promised you food, shelter, clothing. Para asa ang imong pagpaningkamot, pangitag kwarta? Para sa tulo. Para makakaon, para makasanina, para makasustain sa Pinoy-anan. Di ba na diha ang job, padong, tungod anan tulo? Muna mapugos ka pangitag trabaho kay hurot ng bugas. Nakalimot ka nga naa sa kalag ang atong paglaom. So, tungod sa imuhang, mo nagingon ba, salaod nga nabuhat, nga wa ka nagunahuna sa buluhaton, priso. Muna nangita kang trabaho, na priso ka. So, only those who are not serving God will be in prison. Sala man hindi pagpangalagad. Igabot ni mo rito sa prisuhan, that's normal. Normal na kung mugawas ko diri, di na may kakaon. Libre mapagkaon diri. Di ba? Come on. But not for the Christian. It is not normal for the Christian na ang imong routine sa kinabuhi nimo is pagpangitag kwarta para ka makakaon, makasanina, ug maka-sustain sa balay. Dili na mo'y routine sa Christian. Ang routine sa Christian, mga kaigsunan, pangita og kalag, tabangi ang kalag, tudloy sa pulong ang kalag, kung naay mga material needs, supplyi, tabangi sa pagkakaroon. Until makasabot siya nga ang blessing naa sa Ginoo, nga siya na pud unya mahimong blessing sa uban, we are going to multiply ang kanang pagkamanggihatagon. Pero saan na yung pag-multiply that even you cannot do it? Oh. Ano na ago na ninyo? So, diri pa lang mga igsoon, hagbong ang mga Kristohanon. Holy priesthood. Gibuilt up gutaw, built up a spiritual house. Nga kinahanglan ta mo offer spiritual things. Now, what are the spiritual things that we can offer?
Tithes, offerings, spiritual things na. Souls. Spiritual things. God is not asking your strength nga imong i-offer nga mauna na. He wanted you to offer spiritual things. Kanang imong strength, physical na. But God wanted you to offer spiritual things. And the precious things o nga gihatag sa Ginoo nato, o gipangayo sa Ginoo nato, are the souls of men. Spiritual things. Tithes, spiritual, iyam na sa Ginoo. Tithes, offering. Mo man na iyang request. Oh, mo ba na kusog kayo sa mga Kristohanon ihatag sa Ginoo? Dili. Nga naman, dili lively. Dili lively. So, only save people, and not only that, it should be lively. Lively. Na nakasasud sa body, you should be lively. Number 6. It's ordinances. Unsa may ordinances? Believers' baptism and the Lord's Supper. Believers' baptism. That is immersion. Pwede nga dili immersion. Kay lubong man eh. Unya, di sad pwede dili believer ang bautismohan. Alright? So, dili ita magbaptize just for the sake of picture taking. Are you listening? Katugan ng last na baptism na to, pag yan ako na-post. Kaya kung ko nag-apas good, nga na ay mamakpak na to ba? Are you listening? No, katong last batch na to sa baptism, wala pa na ako na-edit jud. Na supposedly, ako na itong na-post kay taon-taon na to. Pero, wala magutay gipaganahan ba para ang support mo daghan. Muna wala na ito nagibuhat. We are not here for pictures. We are here for fruit. Amen. Come on. Muna nga ito pagbaptism, atong i-make sure nga believers jud. Hindi kay kung magligo, uli. Ay nagbalik. No? Picture akong kinanglan ni mo. Now, let's go to Matthew 28. Naadiri ang Great Commission, mga igsoon. Ang naghatag yun ni, take note ha, ani nga point o sa next point, ang naghatag og mando sa ordinance is God. No? Gikan sa baptism o sa Lord's Supper. Tanawa, bantay ang Bible, kinsa gyud ang nagsulti. So, diri sa Matthew chapter 28, 19 to 20, it is Jesus Christ nagstorya. Puwaman ang litra sa Bible. It was Bible, go ye therefore and teach all nations. O sa sunod, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. Nganong kinahanglan ma jud bautismo gyud? Nganong kinahanglan ma gyud? Nganong di naman lang tudluan bisag way baptism? Nganong di man pwede mo proceed sa step 3? Namoy tubag ana? Nganong bautismohan gyud? Ang sulti ni Christ, sa dihang si Christ nagpabaptize ni John, ingon si John, dili ako'y mo baptize nimo, dapat ikaw unta mo'y mo baptize nako. Unsay gitubag ni Christ? Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. When you got baptized, kung sakto nga candidate ka, you have now the capacity and power to change your life. So dapat na ikausaban after baptism. Kaya na kay power to let go of all the old things and let the new things to come. May tabo na siya after baptism. Amen? O karon, na kay power to change. Tudluan na dayon ka. Kay unsao man sa pag tudlo, wa kay power to change. Way kapuslanan ang pag-disciple. Are you following? Muna nahimo siyang ordinance. Very important step after salvation. Okay, kahig naman ang salvation, ana. Misikon kag baptism, kahig na ang salvation. Kaya di man pwede bautismohan kung dili ka luwas. Now, importante ang baptism because without baptism, you cannot proceed to verse 20. O saan ang verse 20?
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. This is discipleship. Way kapuslanan ang discipleship kung ang imong candidate wala pa nabautismuhan. Because after baptism, diha pa katagaan sa Ginoo og power to change. Kaya mo'y giingon ni Christ, for thus it becometh us to fulfill. Di magkaana, becometh. Nahimo na ta nga maka-fulfill sa tanang righteousness. O sa tanang righteousness, all things whatsoever I have commanded you. Muna. Sukwahi sa atong nahibawan sa una. Sukwahi sa atong panginabuhi sa una. Muna nahimo siyang ordinance. Amen? Another ordinance. Arita sa 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. And in verse number 24 and 25, the Bible says, and when he had given thanks, this is the Lord's Supper. All right? And when he had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Red letter gyapon. Pulong mismo ni Kristo. Recorded. Are you listening? O sa iyang gingon, this do in remembrance of me. Importante ba nga hinumduman pirmi si Kristo sa atoang taliwala? So, importante ang Lord's Supper because it is to remember the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ as well as baptism. Ang giportray diha is the death, burial, and resurrection. Nganong naa may death sa baptism? When he accepted Jesus Christ, the old nature died. So, naay death, burial, immersion, and, o sa sunod, resurrection. Pagabanhaw ikaw, aron sa paglakaw, sa bagong tunhay nga kinabuhi. Now you have the power to change. Amen. Amen. After baptism, one ordinance, very important thing to happen sa church. Dapat moagi gyud diha tanan. Are you listening? Ang reason para di ta makalimot nga naay naghatag sa kinabuhi nato, naay nag-invest og kinabuhi para kita mo padayon mga kaigsunan sa pagpangalagan niya hantod sa katapusan. Mo na nay ordinance. Amen? In verse number 25, in God's Bible, after the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Mo na reason. Importante kayo nga mahinumduman yun nato pirmi si Kristo. Muna, ang mga Kristohanon nga magsigig kahinumdum sa gibuhat ni Christ, magpataka kasi mong kinabuhi. The reason why He gave you this job to make disciples, ang iyang gibuhat, He gave His life. Unya, atong kalimtan ang gisugo sa Ginoo nga mga bigtag kalag, maghimot nag-disciple. Kalimtan na to. Dapat dili, di ba? O ngano nalimtan man. Wala nagkinanglan. Remember what He did. Last point for this morning. It's officers, pastor, and deacons. Pastor and deacons. So kung daghan ang mga churches, pastors and deacon. But in one church, there's only one pastor. Let's go to 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Tanawag unsay gisulti primero mga igsoon in verse 1 to 13. Taas ni. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, singular, he desired a good work. So that's a good desire.
So if you have the desire, that's good. But the approval still depends upon God. Verse number 2. A bishop then, mo ni ang qualification, must be blameless. Blameless. So magtanaw ka sa imong kinabuhi, sa imong mga social media affairs, sa imong neighboring people, unsa may imong kinabuhi, na ba sila ikasulti, kriminal na? Maldito na. Na ba sila solid nga mga istorya kabahin nimo nga dili maayo? Blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach. Ready ka always to teach. Are you listening? Di kaya, patudluan, mag-studies ako. Di ready ka always. But when someone asks you, can you preach? Of course, yes. I'm a pastor. Can you preach? Uy, paibaw sa to. Uy, pakalitan sa tanim mo. Di ta kay baw. A pastor should always have messages. Kaya ang pastor, just a glance of the Bible, here's the message. Naadayon. It will not take long. Naadayon. Dili kailangan ka guskadlaw to prepare. You just need to know the Bible. Mabito na nga, okay man nga, nindot kay paminahon ba nga, ang message para Domingo, Lunes pa lang gitun-an na. That's good. But if you're going to study and have the Bible in your heart, in an instant, you can have a message. Nga naman, ang imong preparation, sige kag basa, sige ka og tuon. Mano ba, og ka nag-interview ka, I will interview you about your wife. Uy, taga isa kong pointers dayo. So may mga question ni mo diya. Kaya para ako tunan. Kinala pa ba na? Well, ask me anything about my wife. I can tell you right away the answer. Nga naman, because it's your wife. Ingana ba ang relasyon na to sa Bible ba? Kung ingon ana ang imong relasyon sa Bible, you know everything. Oh, very simple, very easy, di ba? Kasabot mo? Mo na maglibog ko na mga men, inig-abot diri, puro magmawa. Ay noon, ang kaning kahadlok, gamhanan. Makawa sa imo ang angay isulti. Mo na faith and fear is a opposite thing. Nga naa sa imo kasing-kasing. Alright? So, dili palahubog, dili manapat, na? Dili kwarta ang sentro, pasensyoso, dili palaaway. Mo na qualification sa pastor. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Kung hindi pwede nga dili minyo ang pastor. Nagsugod rin ba ko, di minyo, mo na perti lisura. No? Kinahanglan na yung family. Unya sa family, kinahanglan nagsunod ang members family. Mo na issue kaya sa pastor, kung ang anak disobedient, kung ang wife disobedient, issue kaya sa kinabuhi sa pastor. That is a big problem. Mo na ako sa among balay, mo demand ko nilag obedience, bisag unsa ka simple. Tuman lang good. Kay mo na requirement sa akong pagkapastor. Nga ang akong anak mutuo sa akong pulong, ang akong asawa musunod sa ako ang sulti. Amen? Kay matreten ang akong pagkapastor kung di ni sila musunod. Amen? Muna kung magpastor mo, ala, inyo na daang mansuhon na inyong asawa. Dili ikay musunod niya, siya musunod nimo. You are going to rule well your house. Pero kanang rule, dili pasabot nga, igora ka mong kuwan niya, wala kay
Kaya a leader should show an example. You are not the commander without showing an example. Kaya ang way nga gibuhat ni Christ, mga kaigsunan, as a leader, iya man gibuhat usa, una niya pasa sa iyang mga tao. Number 5, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? If I cannot tame my son, how can I tame you? Muna, sa imo gyud magsugod, Tim. Tanan. Sa imo gyud magsugod ang yes, Dad. Because I'm not only your dad, I am your pastor. And sometimes, kana mga tao nga importante itong kinabuhi, may bawaan na nato, if they are dead, they are no longer a dad. Sayang kung napatos daddy. Oh, samtang naapas daddy, sunod. Alright? Verse number 6. Not a novice. O sabi-sabi na novice. Dili ka nang maupay pagkaton. Kabantay mo na mga tao maupay pagkaton. Murag musungag na sa pastor. Novice. Your knowledge should not fight against authority. Your knowledge should help you grow. Ha? Kaning grown up Christian, mga igsoon, di ko na siya musungag. Bisag kakabantay pa siya nga, di biya, perme nga ang pastor, mainsakto. Amen? Naman as Bible. They are not always right. Lagi na panahon nga masayop niya, ikaw kay kintahay, nakabaw ka, uy, si pastor sayop. Ikaw sakto. Di palang dapita, sayop na ka. Not a novice. Unsa pay gingon sa Bible? Lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Una sobrang ka bright, tuwa na usab ang doktrina. Kaya ang yawa, mga igsoon, grabe. Siya mo'y mamugong sa mga taong gamiton sa Ginoo. In verse number 7, giklaro pa yun. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Nanasad. Kaning yawa, di gini muhunong. Sa sud, ug sa gawas. Nag-atang siya sa man of God. Muna ang atong panginabuhi yun. If you want to become a man of God, if you want to become a pastor, mga kaigsunan, labi na kita, we are brought up nga mag-business gyud. Hello? Ang imong tutok, mga kaigsunan, is not for money. Ang imong tutok gyud is for opportunity that you can serve God. Nga people gyud, people. Well, what kind of business you're going to enter, kinahanglan imo gyud i-consider, mga kaigsunan. Can I have people? Really, how much can I earn? Can I have people? Can I bring people into the business? Can I make them like me? Kaya discipleship man ta. Luoy kayo, imong disciple, niya ikaw man dako, dato kay kanya, imong disciple, di gyud mo pwede madasa imong kadato. Ayaw na. Ayaw na. Kay sa Book of Acts, pantay tanan. Chapter 2. Verse number 8. Likewise, arita sa sunod. Likewise must the deacons. Pila ka buok? Oh, 7 man na ang sinugdanan yun sa deacons. Daghan. Be grave, not double tongue. Agree sa pastor, pero nasa siya iyang agenda. Kana double tongue. Not given too much wine. Not greedy of filthy lucre. Dili gyapon mangwartahay. Pero not given too much wine. Pwede na gamay. For stomach sake. Medicinal. Lahi sa pastor, no? Kay not given to wine yun. Wag yun. Pero ang men,
di pasabot, pwede mo mag-inom, ha? Kung madaot inyong tiyan, kinutsara. So magtagay mo, kutsara gamita. Imo, Brad. Oh, Brad, imo na ni Brad. Paita, kinutsara. Kay stomach sake man. Naman na verse ana. Okay? Verse number 9. Holding the mystery of the faith in a pure conscience. Grabe pagtuo. Remembering Stephen. Grabe pagtuo. Ingon ka mga kaigsunan nga, gibato na. Wag yun nilugak siyang pagtuo. Na? Grabe ang pagtuo. Gunit yun. Holding the mystery of the faith in a pure conscience. And let this also first be proved. Kinaglan dili ka kanabitong not the educational attainment ang basihan. Kailangan i-prove jud ka diha sa church. Then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Dili tabian. Dili kanang mangingilad. No, kay delikado kaayo ning naa sa ministry. Kay tungod lagi kay naa sa church musalig. Di ito giilad na. Di ito dautan na ang tinguha. In verse number 12, let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. For they that have used the office of a deacon will purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. So tiyan ka mga igsoon, ang pagkahimong deacon is more than becoming an engineer or doctors. Anak ka importante imuhang obligasyon sa church. You become the second rank from the office of the pastor. Amen? Kay kuan naman lang na, kanang pastor o niya, assistant pastor, that is optional. Pwedeng walay assistant pastor, pero deacon nagi office. Nga makita na to sa Bible. Pero we cannot see assistant pastor. Wala. Kuan na, it's an option of the pastor to have an assistant. Are you listening? Pero deacon gikinahanglan gyud na sa church. Ngano man, to shield, to protect the man of God. Nga dili na siya matandog, dili siya angay matandog kung ang giproblema na sa mga pagkaon. No, sila ni mo take care anang table. All right? So, ang inyo nakatunan karon, importante ba? So learning this is learning our kinship. Mao di ini ato ang gisunod, di ba? Before I preach this to you this morning, di ba ato na ning naisgutan before? Mo na atong gibarugan, ato na ning gi-refresh. Ato lang ning gi-refresh. Nga mao ni ang kaning atong gikuptan mga igsoon that this church is the true church of God. Pinadala ni nga simbahan. Tinawag mga igsoon. Naatay misyon. Kay ang church nga tinawag na agyo misyon. Mo na tutok gyud na agyo tay kuan dili kay pundok lang ta, tudlo ta, nya man kanta ta, o buhat na usay gusto ninyong activity. Oh. Wala ta na kay nakatutok man ta. Naka-focus man ta. Mo na wa kay tay duwa-duwa. Duwa ta nya wa ta ka buhat sa atong trabaho. Unya ra lang duwa, trabaho sa ta. Mo na prinsipyo sa Ginoo, before ka maglingaw-lingaw, kinahanglan ang obligasyon nimo tapos na. O, di ba? Yo, pagita ka duty, wa pagita ka trabaho, nya man, sina tagduwa. No, pastor, wag yung activity yung people. Activity yung people, say gusto nila, duwa-duwa, di ba? Ang ayan, ba magduwa-duwa ron? Ipakita sa nato, men, ipakita nato ang example.
So, naa sila'y ma-follow. Nga bisan ato sila taga-agduwa, kay baw sila after sa duwa, unsa ilang trabaho. Sabda na to? Oh, karon, nasibo ba ang imong panginabuhi sa atong kagikan? O sa atong angin barugan? Kay kung wala mga igsoon, gitagaan na ta sa Ginoo. Saktuhan na. Saktuhan na. Ako na mo gisigig badlong yun. Ayaw na mo sige pangitag trabaho. O kung mamuhi na ka sa pisi, ayaw kapyot sa pikas, kay inunggoy na. Di ba? Namuhi naman ka. Ay na pangitag pisi. Lakaw diha sa pagtuo diha sa Ginoo. Are you listening? Wala kanindot. Na? Build your network. O niya, imong tanaw sa imong network is tao. Kay diha ka mag-discipleship. Kana mo imong i-disciple. The best person nga imong i-disciple is the person who is involved in your resources. Because you're going to work together. Pa man siya choice. Alam mo siya nimo mo udagan kay apply man ka. Huwag siya choice. So na. Use all the resources and the technologies. Ang atong tumong is that we could win the lost easily. Amen? We can win the lost easily. So mo nang akong hangyo ninyo mga igsoon. Allah. Kung nagbitay pa mo sa pisi, pamuhi na. And when you let go, stop looking for money. Because if you're going to look for money, that is a sin. Your focus is money. So, nakasana sa ka, priso. Kaysa tinood lang, naman sa trabaho ang sure nga income. Agree ko na, nasa trabaho ang sure nga income. Kaya kung dawaton lang ka, sure na, nakaiswildo. Pero ang atong gistoryahan is the future. What will happen to your future kung maurog yun na imong madawat every day? Amen? So, ang mga Kristohanon, kung nagtanaw sa ilang ugma, bastante na nga na'y trabaho. Kaya inyo na gipangita, mga kaon ninyong anak, maka-eskwela, no? Makapalit-palit og unsa diha. Pero di na klase nga kinabuhi, giandam sa Ginoo nato. There is a promised land that we need to get. We need to reach. Wala sa job. Wala sa Egypt. Kaya mo man ay bag-o nga term karon sa Egypt. Job. Job. In Egypt, they have a job. Naa sila ilahang katulganan. Rasyonan silang pagkaon. Sa Egypt. Asa man na ito ma-picture karon? Job. Makaon man ka. But you need to report. Mo na sa Egypt. They need to report. Pangitaon sila. Nara sila sa balay. At tuon sila. Pangitaon na sila. So they need to go. They need to report. Hindi sila mo report, hindi sila pakanon. Di ba mo gyapon? Kung di ka mo duty, okay pagkaon. Ang kisweldo. Ato isalig sa Ginoo ni. Tempa, nagkasinabot ta? Sige naman tagkasinabot. Pero, kuhan mo, nagkasinabot ta? Buta man. Buta sina? Sina buta? Buta sina? Ano man? Buta sina? O nagkasinabuta? Nagkasinabot na bata? Masayo kung kukuha nagkasinabuta? Buta! Ginanan, magkasinabot na yun ta. Praise God for the message. Amen? Hallelujah sa atong kagikan. Na? Hallelujah sa atong gibarugan. So, inaot pa, lively stones ta. Lively stones. Ipakita ang lively faces. No? Nadiha ang lively stone. Kita na to. And then we are not looking and thinking of problem. We are thinking and looking for opportunities. Opportunities. Be positive. Not sa COVID, but
be positive sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. But again, the secret is people. People is the secret. Look for people, not money. Look for souls. Serve the Lord, not serving money. No? Kanang imo pag-duty, kwarta yun na imo gilagaran, sigurado ko. Kani duty ka para sa kwarta. O kani duty para sa tao. Pero kani atong buhaton, different. We look for people for souls, not for money. Just learn it. Learn. Do some sacrifices. No? Research. Study. O niya, ayaw na maglangay. Kamu nga nalang sa sud, study. Learn, apply. So that we could look for souls. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for the time that you have allowed us to have. And thank you, Lord, for this opportunity nga maka-learn me sa imuhang ministry. And makabuhat yun mi, Lord, sa among pagpanginabuhi sad nga masibo sa among buluhaton. Salamat kay Lord nga naaka gauban ka namo pirmi ug tuguti, Lord, nga sa atong pag-uban-uban malipay ka sa among kinabuhi. Tuguti, Lord God, nga kami mosunod nimo. O tuguti, Lord, nga kami magsakripisyo para sa kadaugan sa unahan. Thank you, Lord, for the opportunity also to show example to the young ones. And for your glory, we pray in Jesus' name. Amen.